Attorney, ano po ang inyong damdamin? Kung maaari lang din, perhaps baka napag-usapan po ito ninyo ni Presidente, yung possibility that the President being invited by the ICI to shed light, no? To speak about what really happened, ito hong kanilang meeting in Malacanang na sinasabi daw po talagang sinabon itong si Martin Romualdez tungkol po sa budget. Parang wala naman pong kinalaban yun sa anomalya. Kung nagalit po siya, di ba mas maganda kung nagalit po siya dahil ayaw po niya ng anomalya. So parang hindi naman po yan yung mga issues na dapat imbestigahan ng ICI, yung kanyang pagkakagalit. Hindi po. Ang sinasabi ko po, Attorney, if I may interrupt, ang sinasabi ko po kasi ay yung pong mga pangyayari doon sa kanyang pagkadismaya sa budget. Pero nga, ang sinasabi po ng iba is that kung alam mo na nga na problemado yung budget, bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Opo, kasi nga ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI magtanong ano ba yung naging deliberasyon nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po kung saan inaayos nila ang budget to, alam mo, para lang mabigyan ng panig yung Presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po hindi pa rin konektado. Nag-veto po siya ng halagang 194 billion pesos. So, hindi pa rin siya makikitang konektado para imbestigahan to ng ICI. Ang pag-veto po at pagpapagalit dahil sa mga lumubong insertions na nilagay, hindi yata siya yung pinaka-subject matter para sa mga anomalyang flood control projects. Siguro kung i-connect nila, pwede. Pero wala akong nakikitang connection. Opo. Pero yung pong posibilidad na imbitahan siya, kung sakasakali po, ito ba napag-uusapan na? Kung sakasakali lang po, no? Hypothetical question hindi ko pwedeng masagot. Okay. We respect that. Attorney, dito po ngayon sa sinasabi na patunayan ng Estado na talagang mali ang sinasabi ni Saldico that he's being prevented to come home, yun daw po ng pagkilos agad-agad para po mapauwi siya sa pamamagitan po ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ano po yung tugon doon? Sa ngayon, wala pa po kasi doon sa reasons kung paano makakansela yung passport. Hintayin po natin na magkaroon ng warrant of arrest. Kung ang ombudsman po ay magre-recommenda po at if for filing ang case dito sa Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan po, hintayin po agad natin. Pabilisan po natin kung ipa-file man ang kaso dito sa Sandigan Bayan na mag-issue agad ng warrant of arrest so that he can be considered as fugitive. Once he's considered fugitive, pwede na po itong kansilahin. Maaari na po mag-apply ang DOJ immediately to cancel his passport. So yun po yun. Yun ang pinakamadaling pwedeng gawin. Pero sa ngayon po, tali po ang kamay ng sino man. Opo. Dahil kung ito naman po ilalabag sa batas, sa rules, mapapakansela ang kanyang passport tapos wala pa pong requirements, madi-deny din po yan ng court. So wag natin sayangin yung pagkakataon na magpa-file ka tapos sayangin natin ang oras ng court tapos i-dismiss. Sayang po yun. Attorney, may nabanggit doon si Zaldi. Medyo curious lang ako dito, brown leather bag. Lagi kayo kasama ng Pangulo. Meron nga ba itong brown leather bag na ito? Meron siyang, ang nagdadala nito security niya, hindi ko alam kung brown, hindi ko makatandaan kung brown. Pero meron siya laging dala. Siyempre may mga papinadala-dala to, lalo na pag nagsasalita, ano ba dapat dalhin ng Pangulo? Definitely, may bag siya. So, di ko lang po alam kung brown, di ko matandaan. Hindi ako masyadong particular sa kulay. Sige po. Sec, ito na po, yung pong, meron bang patawag ng General Cabinet Meeting ng Presidente? Kung meron man po, tungkol po dito, can we say it na today, definitely po we have instability and uncertainty sa ingay po na atin napapakinggan. At kanina po nakausap namin itong grupo ng isa sa mga grupo ng mga negosyante at sila nga po nababahala dito po sa ingay na ito at yung effect nito sa ating ekonomiya. Doon po sa usapin na yun po, Madam Secretary. Kung tutusin niyo po, kung hindi naman magkakaroon ng panggugulo yung mga gustong patanggalin ang Pangulo. Yung pong rally patungkol sa paglaban sa korupsyon, yan naman po ay nararapat. Dahil kinakalaban din po ng Pangulo ang korupsyon. Maganda po sa pagtingin ng mga investors na ang gobyerno mismo ang sumasawata, sumusugpo sa korupsyon.
Pero yung para patanggalang Pangulo, na adhikain ng mga destabilizers, yun po yung nakakagulo. So kung wala ito, tuloy-tuloy lang ang Pangulo sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy ang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, tingin ko hindi naman dapat makaapekto sa ekonomiya, dapat nga mas magpataas pa ng ekonomiya po natin. Opo. So sa ating nakikita, meron lang talagang gustong gumiba sa Pangulo, at para pag nagiba, paguluhin at sabihin na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa, it can be a cause for them na paigtingin gawing dahilan to para magalit ang taong bayan. So doon po tayo mag-ingat. Opo. Doon po tayo mag-ingat sa mga destabilizers. Meron ho ba patawag na cabinet meeting ng Presidente? Wala po sa ngayon. Wala po tayong nadinig na may patawag sa cabinet, magkaroon ng cabinet meeting. Kasi marami pong event ang Pangulo sa ngayon. Meron po siya mga pupuntahan ng mga dapat napuntahan sa ngayon. Okay. Meron pa ho bang susunod na out of delicadeza ay magbibitiw? May panawagan kasi kayo kahapon, di ba? Na yung iba magkusa na kano inyo kung sangkot nga dito. Meron pa ho ba? Kung may nasasangkot, kung sa pakiramdam po nila. Kung lang, kung meron talagang ganito, pwede na po na hindi sila mag-resign. Pero sa ngayon, wala po kasi pa tayo ibang nabibigyan, hindi pa po tayo nakakabalita ng ano pa man. Wala pa po tayong update patungkol dyan. Opo. Kayo po wala kayong pakiramdam din doon sa mga kung sino-sino yon, kung meron pa susunod. Wala pa sa ngayon. Opo. Okay. Sige po. So, Attorney, salamat for short notice po. Kayo po yung naging available sa amin pong panayam. Importante po ito na mapakinggan po namin ang panig po ng Palasyo ng Malacanang. Salamat po, Attorney. Maraming salamat. Pero gusto namin kamustahin mismo ang Pangulong Marcos Jr., maging si First Lady at ang Presidential Son. Nakausap niyo na po ba sila? At ano ang kanilang reaksyon talaga dito sa naging pahayag ni Senator Amy kagabi? In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban sa kanila. So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally na ang intensyon ay kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator Amy, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid, hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya. Mukhang nagpoprotekta pa siya? Sa mga kaalyado na maaaring tamaan ng pag-iimbestiga. Oo. Doon po sa pag-uusap ninyo, ito po ba'y harapan, via phone call? Paano po yung naging usapan ninyo with the President? How is he emotionally? Paano niya po itinitake ito? Kasi kung sa ibang tao, parang madali yata yun. Pero ngayon, galing mismo sa kapatid niya eh. Yes, oo. Ang Pangulo, mahinahon. Ang Pangulo, alam naman niya noon pa kung paano siya siraan ang kanyang kapatid. Pero wala tayong nandidinig na negatibo na nagmumula mismo sa bibig ng Pangulo. Hindi lang nagustuhan kasi hindi naaayon eh. Hindi naaayon sa gusto ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Dahil ang gusto yata lumalabas si Senator Amy, paalisin ang Pangulo sa pwesto, sa posisyon. So, hindi ito dapat mangyari dahil kapag nawala ang Pangulo, sino ba ang balak ipalit ni Senator Amy sa posisyon? Ang Vice-Presidente? So, ano mangyayari kung Vice-Presidente ang papalit sa Pangulo? Magtutuloy-tuloy kaya itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects na to? Lalo na kung ang tatamaan naman ay kanilang mga kaalyado. So, nakakataka lang na para nagpapagamit si Senator Amy dahil ba sinabi ni VP Sara noon, ni VP Sara na hostage siya ng Vice-Presidente hanggat hindi napapalaya ang kanyang ama? Sabi niyo po, ang Pangulong Marcos ay mahinahon dito sa pagtanggap sa naging pahayag ni Senator Amy. Ang First Lady, kamusta po? Ganun din po. Mahinahon. Mas lalo mahinahon. Oo. Mas lalo mahinahon. Kalma lang sila pareho, Yusek. Hindi naman po kasi kailangan na mag-meltdown. Hindi kailangan magmura sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ganun yung kanilang ugali. Pero kailangan kalabanin ang fake news. Yun naman po yun eh. Opo. Ang sinasabi, napanood daw mismo ng Pangulong Marcos yung video kagabi. Tama po ba ito,
Yung mismong... Kung napanood ng live, hindi ko po alam. Oo, Kung napanood oo. nila mismo noong oras na yon, Oo. ng live. Oo. Pero ang napanood na po nila ay yung lumabas na sa SOCMED. Attorney, may plano po ba ang Pangulo to face the media today or in the coming days at diretsong sumagot dito sa mga naging alegasyon ng kanyang kapatid? Sa ngayon, wala pong schedule. So, tignan po natin. Hindi pa po nakapag-schedule. Kasi marami pong pupuntahan ang Pangulo. Hindi po yan naka-schedule sa ngayon. So, marami po siyang pupuntahan at marami po siyang bibisitahin. So, hindi po hahadlangan ng isang Senator Amy, mga salita niya kasinungalingan, ang mga trabaho po ng Pangulo. Hindi kailangan madiskarel ang pagtatrabaho sa gobyerno. Yes po. Hindi lang si Senator Amy malamang ang sakit ng ulo ng Pangulo ngayon. Last Friday, hindi po ba, may video din na inilabas etong si Zaldico na pinaparatangan yung di umano budget insertions ng Pangulong Marcos Jr. kasama po yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yun po ba hindi niya sasagutin na siya mismo? Hindi po galing sa inyo, attorney, kung sakali? Hindi naman nakakasakit ng ulo yung mga sinabi ni Zaldico. Sinabi nga ng Pangulo, I will not dignify with that kind of statement. Unang-una video po yun. Tapos ang daming mga loopholes, ang daming inconsistencies. So paano naman mababahala ang Pangulo dyan? Hindi na nga po siya nagsalita. Marami na po mambabata sa sinasabing imposible. Or hindi makatotohanan yung sinasabi ni Zaldico. Ang Pangulo pa po ba ang magseseryoso sa video na ito? So hindi po yan nakakabahala. Hindi po naging problema ng Pangulo si Zaldico sa video na yan. Hindi niya problema ito. Hindi siya hadlangan ni Amy, even ni Zaldi to do his job today as is lamang yung schedule ng Pangulo. Yun po bang mga tanong sa resignation naman ng kanyang mga gabinete? Meron pa bang explanation na gagawin ng Pangulo? Bukod dun sa sinabi niyo po kahapon na for delikadesa, yun nangyari pong yun, na pagre-resign ni dating DBM Secretary Amena Pangandaman at ni dating Executive Secretary Bersamin. Wala na, yun na po yun. Nag-resign sila voluntarily out of delikadesa. At kung mayroong magaganap na pag-iimbestiga dahil nabanggit ka din ng pangalan, ito naman po ay tatanggapin nila. Pero kung ang pagbabatahin lang po yung video na walang kakwenta-kwenta ni Zaldico, baka walang makuwang anumang ebidensya laban sa kanila. Kung yun lang po. Kahapon po kausap namin ang abogado ni Zaldico at natanong namin yan, attorney, ang sabi namin, Yusek, gaano katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico. Sinasabi niya, matindi daw po yung mga ebidensyang hawak na ilalabas daw po in the coming days or di natin alam kung kailan nga. Bakit hindi pa nilabas noon? Kung matagal ng ebidensya to, bakit parang gagawa pa sila ng another script? Dapat noon pa. Sabi niya, March 2025, siya na daw ay pinagbantaan. Ang buhay niya ay pinagbantaan. Di umano ni Speaker Romualdez. Bakit hindi niya nilabas noon pa? So, ano naman tahitahing kwento ang gagawin nila? Kung ikaw may ebidensya, right there and then, ilalabas mo na.